blessed evening sa bawat isa. So tonight I'm very excited kasi meron tayong special guest na talagang kasama ko na tong guest na to sa aking ministry from the very beginning of time. So ayan. Pero ayan, so thank you for tuning in to our live stream for tonight. So I'm very much excited na makasama tong guest speaker natin ngayon in this live stream. Ano, So, isa siyang um, woman of God, okay? Woman of God na talagang ginagamit mightily sa deliverance ministry and isang tao rin siya na ginamit ng Lord um, para ma-open yung eyes ko about sa ministry ng deliverance. So, I'm very much blessed to have her and to join forces with her tonight. So, yan, ready na ba ang bawat isa na makita ang ating guest speaker for tonight? So, yan. So, yan, wala nang patumpik-tumpik pa. Papakita ko na ang ating guest speaker for tonight. So, it is no other than my beautiful, beautiful jowaers. Shee! So, eto na. Face reveal na si Icon Kapuli. So, ayan. So, kita ka na sa live, aking partner in crime. So, yan. So, blessed evening sa'yo, partner. Hello, good evening sa lahat Yan. ng nanonood ngayon sa live. And magandang gabi sa lahat, pinagpalang gabi sa ating lahat. Tunay na tayo ay laging pinagpapala ng Panginoon. And ayun, good evening din sa iyo, aking partner na si Kenneth. Medyo kinakabahan ako, pero alam ko may gagawin ang Lord sa gabing ito. Laging may ginagawa ang Lord, hindi tumitigil ang Lord. Amen. So, So, yan. Kasi sa totoo lang, hindi kami nakapag-practice. Talaga na, on the spot kami nag-live ngayon. Pero, sabi nga, kumbaga, namang aksidente pagdating sa Lord. And then talagang sabi nga, when two or three are gathered in His name, there He is in our midst. Amen. So, yan. So, onting background lang sa kanya, no? So, siya ay isang ginagamit na leader sa kanilang in-house church. Tama ba? In-house church? In-house church? Mm. Yan, yan. Na siya ang ginagamit ng Lord doon para mangalaga sa mga kanilang mga sa family niya, sa mga kamag-anakan niya as well as sa mga other churchmates niya. So siya yung parang tumatayong leader doon and siya yung tumatayong parang sabihin na nating pastora in that place. And ayan, sobra siyang ginagamit mightily ng Lord sa deliverance ministry as well as talagang grabe yung mga revelations sa kanya ng Lord to the point na kahit ako na-amaze. So yan, Praise kaya God. so kaya I'm very much excited for tonight's word So yan, ating simulan na ang ating sharing for tonight. So ayan, so um ating guest na si Icon Kapuli. So yan. So ano ba yung pinrepare sa'yo ng Lord for tonight? So, tonight, bago ko i-share yung binigay sa akin ng Lord, yung mga binanggit ni Kenneth G, nung aking partner, kumbaga hindi ako nag-start na, ganito agad si Icon. Kumbaga, pinulot din ako ng Lord, ni-rescue rin ako ng Lord sa makamundong bagay. So, kabutihan din ng Lord kung bakit ako napunta sa ganitong ministry. Talagang sa grasya ng Lord kung bakit ako naririto ngayon, kung bakit ako nakakapag-preach ng good news, kung bakit ako nakakatayo dito sa harapan ninyo. Kasi una sa lahat, talagang hindi ko kaya magsalita sa unahan, no? Talagang takot ako magsalita sa maraming tao, takot ako magsalita sa mga ganito, lalo't alam ko maraming nanonood, may mga nanonood. Pero talagang ang Lord ang kumikilos. Siya ang nagbibigay ng mga pangangailangan ko. Kung kailangan ko ng confidence, magbibigay siya. Kung kailangan ko ng mga words na sasabihin, magbibigay siya.
kung kailangan ko ng kung ano man pangangailangan ko sa internet man, sa load man, sa mga material, kahit sa mga material, siya ang nagpo-provide para sa kingdom niya. So, itong ginagawa ko, itong deliverance, hindi ito para sa sarili, ito ay service, ito ay ang heart ng Lord ay mapalaya ang mga tao niya. So, kagaya nung kina Moses, 'di ba, nung naalipin ang mga Israelita sa Ehipto. So, si Moses, isa siya sa ginamit para makalaya ang mga Egyptian. So, tayo gano'n din ang ginagawa natin. Tayo ay mga vessels or mga instrumento para mapalaya yung mga taong slaves ng kung ano mang bondages or kung ano man. So, ayun, yun lang yung gusto kong i-share. Gusto kong itaas si Jesus sa inyo ngayon, itong gabing ito, dahil hindi ko kayang mag-provide ng pangangailangan nyo physically, spiritually, mentally. Hindi ko kayang ibigay yan, pero si Jesus ang nagbibigay niyan. So, ngayon ang binigay sa akin ng Lord, yung fearing God, yung fear of the Lord. Kasi ito na yung madalas na nawawala sa atin ngayon. Nawawala na siya sa church. Nawawala na siya sa atin ngayon. At sa akin personally, nawala to noon. So, 11 years old ako nung makilala ko o malaman ko kung ano yung ginawa ni Jesus Christ. So, alam ko na siya ay namatay, kilala ko siya, alam ko yung pangalan niya. So, hindi ko alam kung ano ba yung ibig sabihin, ano ba yung dugo, ano ba yung krus, ano bang magagawa niyan sa akin. So, hindi ko alam. Ang alam ko lang si Jesus Christ ay namatay sa krus. Yun lang yung alam ko. So, 16 years old hanggang sa 16 years old, yan yung mga teenager na ako niyan. Kilala ko pa rin siya, nagmi-ministry, gitarista, nagso-song lead, pero alam niyo yun, walang takot sa puso ko. Yung kumbaga ginagawa ko pa rin yung gusto kong gawin na makamundo, na ganito pa rin. Parang alam niyo yung pamumuhay ko pang makamundo pa rin. So, yun yung nawawala sa church ngayon. Yun yung nawawala sa karamihan ngayon, yung fear of the Lord. So ngayon, noon hindi ko maintindihan pa noon kung ano ba yung fear of the Lord. Bakit matatakot? Bakit tayo matatakot? Yun yung unang tanong na pumasok sa isip ko. Pero yun nga, marami sa atin ang nawawala na nito. So, kadalasan mas natatakot pa tayo na mawalan ng pera, mas natatakot tayo sa future, mas natatakot tayo sa kung ano yung mga mangyayari, mga posibleng mangyari, mas natatakot pa tayo na mawala yung mga kung sino man yung pinapahalagahan nating tao. So, nakikita natin yung takot natin nandito lang sa makamundo, umiikot dito sa mundo. Pero isipin natin, mas nakakatakot kapag nawala ang Lord sa buhay natin. So, yun yung i-share ko ngayon. So, pumunta tayo sa Exodus chapter 20, verse 18 to 20. So, sabay-sabay tayo magbuklat ng Bible ngayon para masabayan niyo rin ako. So, babasahin natin ito. Ito yung panahon na ibinigay ng Lord yung 10 Commandments kay Moses. So, yun yung background nun. Chapter 20, verse 18. So, basahin natin. So, when the people heard the thunder and the loud blast of the ram's horn, and when they saw the flashes of lightning and the smoke billowing from the mountain, they stood at a distance, trembling with fear. And they said to Moses, "You speak to us and we will listen, but don't let God speak directly to us or we will die." Sabi ni Moses, "Don't be afraid," Moses answered them, "for God has come in this way to test you, and so that you fear of him will keep you from sinning." As the people stood in the distance, Moses approached the dark cloud where God was. So grabe yung nangyayari dito. Wait lang, wala. So ayan,
grabe yung nangyari dito. So, ibinigay dito yung 10 utos ng Diyos, yung 10 commandments, tapos yung nakikita ng mga Israelita tsaka yung nina Moses, yung bundok na kumikidlat, may mga usok. So, kahit tayo, kahit ako, kahit sino nandun, nakakatakot kung ano yung nangyayari. So, andun yung power ng Lord. Sabi dito, when the people heard the thunder and the loud blast of the ram's horn, and when they saw the flashes of lightning and the smoke from the mountain, they stood at a distance, trembling with fear. So imagine nyo kung kayo yung nandun sa posisyon na yun, baka siguro natakot na rin tayo. So ako, kahit ako iniisip ko, ini-imagine ko ngayon, siguro ako rin matatakot din ako kung ako yung nasa posisyon na yun. So sinabi dito ni Moses, ito yung gusto kong i-highlight ngayon. Moses answered them, sabi niya nung una, don't be afraid. Tapos sumunod na sinabi niya, for God has come in this way to test you, and so that you fear of Him will keep you from sinning. So may dalawang bagay na tinukoy dito si Moses. Una, yung afraid and fear. So, titignan natin kung ano yung difference ng afraid at saka ng fear. So, una, ano ba yung fearing? Ano ba yung fear of God? Ano ba yun? So, sa Tagalog, kapag tinranslate natin yung fear sa Bible, sa Tagalog, ang Tagalog po ng fear ay paghanga sa Bible. So, ito yung pagkakaroon ng reverence o paggalang sa Panginoon. So, yun yung meaning ng pagkakaroon ng fear. Hindi kapag sinabing fear, matatakot ka na sa Diyos, parang to the point na lalayo ka na sa Kanya, takot ka na sa Kanya, hindi. So, titignan natin yung difference ng dalawa. So, kapag yung fear of God, kapag meron akong 4 points dito. Kapag sinabing fear of God, ang pagkakaroon ng fear of God, mas lalo tayong ginagawang closer o mas malapit nito sa Lord. So parang ang thinking natin dito ay, Lord, ayokong lumayo sa iyo. Yung parang hindi ka natatakot sa Diyos, pero natatakot ka na mapalayo sa Lord. So, Lord, ayokong mapalayo sa iyo, so hindi ko gagawin to. Lord, di ba yung prayer natin, Lord, lagi mong hawakan ng buhay ko. Lord, lagi mo akong hawakan, lagi mo akong itama, lagi mo akong ilapit sa iyo, Lord. So, yun yung meaning kapag meron tayong fear. So, pag naman sinabing afraid, kapag afraid ka, lagi kang tumatakbo sa Panginoon. May mga tao tayong maririnig na, naku, tsaka na lang ako mag-church kapag ako'y banal na. Tsaka na lang ako mag-church kapag ako'y malinis na. So, yun yung mga taong takot sila sa Lord. Takot sila sa takot sila sa Lord kasi hindi nila kilala kung sino ba talaga yung Diyos. So, kagaya nitong mga Israelita nito, sabi nito, sabi nila, you speak to us and we will listen. Dahil nakikita nga nila yung power ng Lord, yung kidlat, yung usok. Sabi ng mga Israelita, ikaw na lang magsalita, Moses, ayaw namin magsalita sa Diyos, natatakot kami sa Kanya. Dahil nga sa nakikita nila, pero hindi nila kilala ang Diyos, na ang Diyos ay mapagmahal. Nakita nila yung power ng Diyos. So sabi nila kay Moses, ikaw na lang, dito na lang kami, ikaw na lang magsalita sa Kanya. So, yun yung difference ng fear at afraid. So kapag tayo ay nakaka-feel ng afraid, kadalasan ito sa mga sa mga, siguro, pero sa ibang topic na siguro yun, yung sa mga religion. So, number 2, mas makikilala natin ng Lord kapag tayo ay may fear, reverence, paggalang sa Diyos. Mas magkakaroon tayo ng desire na makilala siya. Sino ba talaga itong Diyos na kinikilala ko? So, mas makikilala mo siya dahil ginagalang mo ang Diyos. Di ba, paano ko ba ilalagay sa example to? Sabihin na natin, so yun, basta mas makikilala natin ang Panginoon, babasahin mo kung ano ba yung mga commandments niya. So, Lord, ano bang gusto mong mangyari sa akin? Lord, ano ba yung will mo? Lord, ano ba yung mga commandments mo? So, mas makikilala mo siya. Lord, ganito ka pala. Ikaw pala ay Diyos ng pag-ibig. Ikaw pala ay tapat. Ikaw pala ay promise keeper. So, doon natin makikita. So, pag naman ikaw ay afraid,
ikaw ay lost, parang siyempre dahil takot ka nga sa Lord, tumatakbo ka sa Lord, ayaw mo ng may idea na, ikaw ay nagsasabit sa Lord. So hindi mo alam, ikaw ay napapariwara. Dahil hindi mo alam yung truth, ikaw ay napapariwara ka ah, sa kung ano yung dapat mong tahakin, kung ano yung tama. So pagdating sa tama at mali, iba-iba ang standard ng tao pagdating sa tama at mali. Maaaring sabihin natin na sa akin, tamang pumatay, sabihin na natin tamang pumatay, pero dun sa iba, maling pumatay, 'di ba? Iba-iba ang standard ng tao pagdating sa tama at mali. Pero ang sinusundan natin ay kung ano yung tama dito sa Bible. Kasi ang Lord, siya ay fair, siya ay just ah, pagdating sa gantong bagay. So, yun, mas napapariwara tayo kapag tayo ay tumatakbo sa Panginoon. So, maraming believers ngayon, maraming mga Kristiyano ngayon na ganun pa rin yung nafe-feel nila. Kilala nila si Lord, kilala nila ang Lord. Pero, alam niyo yun, parang lalo silang napapalayo dahil sa takot na nafe-feel nila. So, ayun, number 3. So, sa pagkakaroon ng fear of God, sa pagkakaroon ng paggalang sa Diyos, reverence sa Lord, nagiging wise. Mas lalo tayo nagiging wise. Ang fear of the Lord is ang foundation ng pagiging wise. Dahil inaalam mo kung ano yung mga gusto ng Lord, kung ano yung mga decrees, kung ano yung mga commands niya. So, nagkakaroon tayo ng wisdom o karunungan. Marunong ka kung ano yung dapat mong gawin, may karunungan ka dahil nabasa mo ito sa salita ng Diyos, binigyan ka ng wisdom ng Lord. So, kapag tayo ay may reverence, paggalang, alam mo meron kang karunungan. So, kabaliktaran naman nung kapag tayo ay afraid sa Lord, ang nangyayari naman nagiging mangmang tayo o sa English ay nagiging fools dahil hindi mo alam kung ano yung tama at mali. Hindi mo alam kung ano yung karapat-dapat. So, ayun, number 4, kapag tayo ay pag tayo ay gumagalang sa Lord or may fear sa Lord, nagiging fearless tayo. Wala tayong nagiging takot dito sa mundo. Dahil mas natatakot tayo na mapalayo. Ang kinatatakutan natin mapalayo sa Lord, pero hindi tayo natatakot kung ano maubusan ka man, kung mawalan ka man ng financial, kung mawala man sa iyo minamahal mo, kung mawalan ka man ng trabaho, kung ano man mangyari sa school mo, kung may mga banta man sa iyo, wala kang takot dahil alam mo na ang Diyos ang nagpo-provide para sa iyo. So kapag naman tayo ay afraid sa Lord, dito ka nagiging fearful or matatakutin. Dahil ikaw ay nakadepende na lang sa sarili mo, dahil ikaw ay nagre-rely na lang sa sarili mo. So, takot ka lagi mawalan ng pera, takot ka lagi na, oh, baka ako iwan ni ganito, baka ako iwan ni ganyan, takot kang bumagsak sa school, takot kang mawalan ng trabaho, takot ka sa kung ano-anong bagay, takot sa dilim, takot sa kung ano man, minsan nga takot sa gagamba, takot sa ahas. So, lahat kinatatakutan mo. So, gano'n kapag tayo ay nagiging afraid sa Diyos. So, paano nga ba tayo magkakaroon ng paggalang? Kumbaga, paano tayo makaka-develop ng gantong fear sa Lord? So, siyempre, una sa lahat, dapat mas kilalanin mo ang Lord. Paano mo makikilala ang Lord? Siyempre, sa pagbabasa ng salita niya, nandito kung paano siya kumilos sa panahon pa lang ni Abraham. Naka-record doon kung paano kumilos ang Lord hanggang sa panahon ni Joshua at hanggang sa panahon ngayon, panahon ni Jesus. So, nandiyan naka-record lahat kung ano ba yung mga ginawa niya. So makikita mo na, ganito pala ang Lord. So ganito rin ang gagawin niya sa akin ngayon. So basahin natin yung Deuteronomy 10:12.
sabay-sabay tayo magbasa nito. 10 verse 12. Sabi dito, "And now, Israel, what does the Lord your God require of you? He requires only that you fear the Lord your God and live in a way that pleases Him, and love Him and serve Him with all your heart and soul." So sinasabi dito na may nire-require ang Lord sa atin. Ano yon? 4 na bagay yon. Una, fear the Lord your God. Number 2, live in a way that pleases Him. Number 3, love Him. And number 4, serve Him with all your heart and soul. So number 1, unahin natin yung number 1. Sabi dito, fear the Lord your God, paggalang sa Panginoon. So marami tayong masasabing Kristiyano ngayon, minsan mga leaders, minsan mga talagang nagmi-ministry na or mga pastors na, mga preachers na, pero yung pamumuhay nila parang pang makamundo pa rin, yung parang mapapakamot ka, Kristiyano ba talaga to? May mga makikita tayong ganto, pero pag sinabi kasing fear the Lord your God, ibig sabihin gagalangin mo kung ano yung gusto niya, gagalangin mo, gagawin mo ito kung for example, ito live in a way that pleases Him. So gagalangin mo itong gusto niya. So gagawin mo ito out of fear sa kanya. So number 2, live in a way that pleases Him. Yung mamuhay tayo ng kalugod-lugod sa Kanya. So ano yung mga bagay na kalugod-lugod sa Kanya? So, for example na lang, yung love your neighbor, sinabi niya yun, kinumand yun ni Jesus Christ, na mahalin natin ang neighbor natin. So, anong gagawin mo? Aawayin mo ba to? Lalo mo bang i-condemn to? Duduru-duruin mo ba to? Chichismisin mo ba? Chichikahin mo ba? So, hindi, di ba? Ano ba yung kalugod-lugod sa Panginoon? Siyempre, mahalin mo yung neighbor mo. So, mamuhay tayo ng kalugod-lugod sa Kanya. So, number 3. So, yung number 3, love Him. Mahalin siya. So, yun yung gusto ng Father sa atin, yung mahalin siya. At ito yung calling nating lahat. Ang mahalin siya, magkaroon ng relationship sa Kanya. So, number 4, serve Him with all your heart and soul. So, kapag sinabing serve, hindi yung magiging slave ka o magiging katulong ka. Pag sinabing serve, follow the will of God and susundin natin yung will at yung commandments niya. Yun yung sinasabing pagsuserve. Sabi dito, with all your heart and soul. Sa feelings natin, susundin natin ang Lord, at sa desires natin, sa thoughts natin, susundin natin ang Lord. So, yun yung tinuro sa akin ng Lord. At sa bagay na to, napaka-importante nito sa church, napaka-importante nito sa mga followers ng Lord, sa mga preachers, sa mga believers, sa lahat na nakakakilala kay Jesus Christ, na magkaroon ng paggalang sa Panginoon. Na noong nung ma-encounter ko ang Lord, before ko kasi ma-encounter ang Lord, pasaway talaga ako sa magulang, talagang pasaway ako sa nanay ko. Manonood yung nanay ko, pero pasaway ako sa kanya. And alam niyo yun, talagang isinuko na ako ng sa sobrang pagkasaway ko, isinuko niya na ako dun sa church. Talagang pinadala na ako sa church. Ganon katindi yung pagkapasaway ko noon. Kaya hindi basta-basta yung pagiging pasaway ko. So, that time, nung sinuko ako ng nanay ko, Kristiyano ako noon. Talagang nagmi-ministry, nag-start na akong mag-song lead, pero ganun pa rin yung pamumuhay ko. Pero nung ma-encounter ko ang Lord, doon ko nakita yung, ganito pala ako kamahal ng Diyos. Never ko pang na-experience yung ganong love. Yung ganong love na ang dami mong pagkakamali noon, na to the point na hindi ko nga na-experience noon, na ayaw ko nang mawala, natatakot na akong mawala sa ganong
pag-ibig ng Diyos. So, yun lang naman yung naituro sa akin ng Lord, yung pagkakaroon ng fear. So, para tayo ay magkaroon ng reverence, kailangan mong kilalanin kung sino ba ang Lord, kung ano ba yung mga kagustuhan niya. So, yun lang naman ang mai-share ko tonight. So, ayun. Gusto ko kayong bago ko ibalik ulit kay Kenneth G, tayo ay mag-pray muna sabay-sabay. Ipag-pray natin yung mga puso natin na bumalik sa ating first love. Kasi minsan yung love natin, yung nagiging first love na natin, minsan nagiging iba na, nagiging sa makamundong bagay na. So, sabay-sabay tayong bumalik sa ating first love sa gabing ito. So, sabay-sabay tayo mag-pray. So, Father, we thank you, Father, sa oras na ito, Father. At nagpapasalamat kami, Father, dahil tinuro mo sa amin ang ganitong bagay kung paano magkaroon ng paggalang sa iyo. And Father, we want to seek you, Father. Gusto namin ikaw ay lubusang makilala, Father, nang sa ganon, Father, malaman namin kung paano ang gumalang sa iyo, kung paano mamuhay ng kalugod-lugod sa iyo, kung paano ka mahalin. At nagpapasalamat kami, Father, sa mga nakikinig, Father, sa mga natanim na seeds. Father, ikaw ang magpalago nito, Father. At nagpapasalamat kami sa word na binigay mo sa amin ngayong gabi. At nagpapasalamat kami sa tagumpay na ibinigay mo sa amin, sa mga nakikinig, sa tagumpay, sa pamumuhay nila. At nagpapasalamat kami sa gabing ito, Father, at naging hari ka sa amin. Papasalamat kami sa kaligtasan, sa dugo, sa krus, sa sakripisyo na ginawa mo sa krus, Father. At Father, ikaw ang tinataas namin sa gabing ito. In Jesus' name, Amen. Amen. So, yan. So, napakaganda nung topic na fear of the Lord talaga. 'Di ba, no? Kasi bilang isang Kristiyano parang napaka-imposible talagang mamuhay ng totoo at tapat sa Lord kung wala kang fear of the Lord, 'di ba? Kasi kahit naman sa isang kunyari sa pagsunod natin sa government, nawala yung aking partner. Wala kanyang camera. Na ayun, okay na ulit. Na um kapag kasi meron kang fear, hindi naman porke may fear ka takot na talaga, pero alam mo 'yon na may mga instances lang din na kunyari kagaya ko na lang, kunyari sa parents na takot akong masaktan yung aking parents, ganyan ganyan ganyan. Kumbaga meron pang other aspects ng fear, hindi lang siya yung takot, hindi lang siya kumbaga meron siyang reverence, form of respect, meron din yung kung talagang love mo yung isang tao or love mo yung isang ayaw mo siyang takot kang masaktan siya, takot kang hindi siya masunod, takot kang alam mo yon parang hindi mabigay yung best for him or for the Lord, 'di ba? Kumbaga napakalawak ng word na fear. And sa ating mga Kristiyano, yun nga yung fear of the Lord. Andun yung reverence, andun din yung kumbaga makita natin na dapat talagang sumunod tayo sa commands ng Lord, as well as makita din natin yung authority ng Lord sa atin. Kasi kapag sinabi natin na Lord, hindi naman pwedeng mas mataas ka sa kanya, Lord nga eh. 'Di ba? Kapag sinabi mo Lord, ibig sabihin, mas mataas siya over you, 'di ba? And ayun lang na kumbaga napaka-timely niyan kasi yun nga nane-neglect ng mga believers ngayon na once once na alam mo yun, parang naniwala sila kay Jesus as their Lord and Savior, nakakalimutan na nila yung part na yung fear of the Lord. Nakakalimutan na nila yung part na kailangan pa rin nilang magbigay ng reverence sa Lord. Hindi porke tayo ay nasa situation na freely tayong makakalapit sa Lord, hindi na tayo magbibigay ng reverence sa Kanya. Dapat makita pa rin natin yung lordship niya sa life natin. Makita pa rin natin yung na siya ay all powerful, all knowing, 'di ba?
omniscient, omnipresent, tsaka di ko na alam yung ibang omni, basta mga omni yan, na kumbaga, makita natin na siya ang Alpha and Omega, and He deserves our greatest praises, He deserves our greatest respect, He deserves all of us, di ba? He deserves all of us, na binigay nga niya yung kaisa-isa niyang anak for us, di ba? What a great love. Tapos, ipipayback natin siya ng half heart lang. Ipipayback natin siya ng ilang porsyento lang ng love. Pero, you know what? When we learn the true meaning of fear of the Lord, doon natin matututunan kung paano ba talaga yung totoong approach sa Lord, kung paano ba talagang mamuhay accordingly sa kagustuhan niya, kung paano ba tayo talagang dapat bilang maging Kristiyano, as well as kung ano ba talaga dapat yung magiging pakikitungo natin sa kanya bilang anak ng Lord. Kasi kahit naman si Jesus, 'di ba? Despite may mga gusto rin siya nung bago siya ipako sa cross, he knows the power of the Lord. He knows the will of the Lord. He knows how to give respect and reverence to the Lord, to the point na kahit ayaw niya na maipako, na sinabi pa nga niya na, Lord, kung pwede, tanggalin mo na sa akin tong yung parang yung cross or yung mangyayaring sacrifice. Pero sabi niya, but let your will be done. Doon yung makikita na despite na minsan taliwas sa isipan natin yung gustong gawin ng Lord. Kumbaga, minsan ayaw nating gawin, pero when we revere to the Lord, when we have that holy fear to the Lord, yung will pa rin niya dapat ang masunod. And in the end, despite na minsan salungat sa kagustuhan natin, pero kapag yun ay will ng Lord, makikita natin na in the end, it was all worth it. In the end, it was for our own good. In the end, it is for hindi lang sa benefit natin, but also for the benefit of others din. And imagine nyo kung si Jesus ay walang reverence sa kanyang Father, di ba? Parang, bahala ka dyan, ba't ako magpapapako sa krus? Sakit-sakit nun, di ba? Or kung wala siyang reverence sa Father niya, baka sabihin na lang niya na kayo mga Pariseyo kayo, napakasasama nyo, papatamaan ko kayo ng kidlat. Hindi nyo ba alam na ako'y anak ng Diyos, ha? Ganyan-ganyan, napakalakas ko. Kumbaga, kung wala siyang fear of the Lord, kung hindi niya sinunod yung will ng Lord, kung hindi niya sinunod yung Father, kung nasunod yung will niya, at wala siyang reverence in His Father, talagang grabe, parang magiging napaka-imposible mangyari nung sacrifice na ginawa ng Lord. Pero dahil sa reverence ni Jesus Christ sa kanyang Father, the will of the Father was and has been done, and the sacrifice has been done. And dahil sa reverence ni Jesus Christ, is napangyari yung sacrifice, and natatamasa natin ngayon yung perfect grace, yung perfect love, yung perfect mercy ng Father. And sabi nga ni Jesus Christ na no one is greater than His Master. So kung si Jesus Christ ay may great reverence sa Father, dapat tayo ay may great reverence din sa Father. And dapat we are like Him. Diba sabi pa nga sa Bible na there are many verses na patungkol sa pag-follow after kay Lord, pag-follow after kay Jesus Christ, na maging kagaya tayo, na maging Christ-like tayo. And doon natin makikita na si Christ ay isang although siya ay sobrang close sa Father, siya ay may holy reverence, siya ay may holy fear sa kanyang Father. He knows how to obey. He knows how to obey the will of the Lord despite the scary circumstances, despite the circumstances na sa tingin niya hindi niya kaya. Pero when you revere to the Lord, mas mangingibabaw yung holy fear mo sa Lord kesa sa fear natin sa mundo, kesa sa fear natin sa mga problema, kesa sa fear natin sa mga situation, kesa sa fear natin sa mga bagay-bagay. Doon natin makikita na the greatest wisdom na makukuha natin is when we start to have that holy fear to the Lord. Wisdom starts in that fear of the Lord, and then when we are in the state na pag-follow na tayo dahil sa fear natin sa Lord, doon at doon makakapamuhay tayo ng life na talagang truly pleasing to His eyes, and as well as talagang hindi lang naman yun beneficial sa Father, but also it will also benefit us, 'di ba? Na kapag namuhay naman tayo sa kagustuhan ng Father, ano bang gusto sa atin ng Father? 'Di ba? Na mamuhay tayo sa maayos na paraan, 'di ba? Na hindi tayo mamuhay sa kasamaan, kasi sa totoo lang ang kasamaan sa mundo, kapag yun ang sinunod mo, although kahit sa tingin natin, sa sensation natin, parang masarap sa pakiramdam, masarap tignan, pero when we look at it in a much bigger state, kakapahamak din natin 'di ba?
kakapahamak din natin ng gusto ng flesh. Pero when we revere to the Father, when we give reverence to the Father, when we obey the Father, hindi lang yon magiging pleasing sa kanyang eyes, but also it would benefit us in the spirit, in the soul, and in the physical part. Okay. And ayun, personally na-experience ko rin yun na unti-unti kasi kagaya nung sinabi mo nga kanina yung sa holy fear ng Lord, unti-unti ginugusto ko na parang I asked the Lord na, Lord, teach me how to have a holy fear or a great reverence to you. And since then, doon ako paunti-unti na tinutulungan ng Lord na magkaroon ng holy fear sa Kanya, as well as dahil doon, mas nakakapamuhay ako ng buhay na talagang accordingly and pleasing to His eyes. Hindi yan dahil sa kaya ko, hindi dahil sa capable ako, pero dahil ang Lord ay tinuturuan niya ako every day on how to live a life that is accordingly to His purpose. Ang gusto lang niya is magsabi tayo sa Kanya, magnais tayo na, Lord, nahihirapan man ako, pero Lord, I want to have that holy fear. I want to have that holy fear to you. I want to have that holy fear in my life so that I can live a life that is pleasing to your eyes. And napaka-imposible talagang matapos ang good fight of faith lalo sa ating mga believers kung wala tayong holy fear to the Lord. Kasi as long as we do not fear the Lord, parang ba't pa tayo susunod? 'Di ba? Parang kung wala tayong fear sa Lord, ibig sabihin mas matapang tayo sa Lord, parang kumbaga mas mataas yung state natin sa Lord to the point na wala tayong katakot-takot sa Lord. Ganun yun kapag kunyari, sabihin kong wala akong takot sa parents ko, ba't ako susunod? Wala akong takot sa parents ko. 'Di ba? Ganun yun kapag wala kang fear. Hindi naman ibig sabihin na yun nakakatakot na fear na, pero it's a respect. And it's the same thing when you fear the Lord, doon tayo magkakaroon ng di lang motivation, pero ng passion to truly follow Him, to follow His words, to follow His command, as well as to follow Him truly. So, ayun. So, maraming salamat, partner, sa pag-share ng holy fear, because it is very timely tonight. Kasi ngayon kasi ngayong panahon natin, uso na yung lakad matatag, 'di ba? Yung kanya-kanyang parang kanya-kanyang buhat na lang ng bangko, 'di ba? Kanya-kanyang na lang, kanya-kanyang patibayan na lang ng loob. Kaya nga nauso ngayon yung word na self-confidence, 'di ba? Self-love, self-appreciation, yung word na kaya ko 'to. Nakalimutan na natin yung word sa Philippians na I can do all things through Christ who strengthens me, 'di ba? Nakalimutan natin yung word na yon, na na His grace is sufficient in our lives. 'Di ba? Nakalimutan na natin yung mga part na yun kasi we do not fear anything anymore kapag yung nasa world na tayo, yung pagka yung mga when we dive into the world, talagang ituturo sa atin ng mundo na mag-trust tayo sa sarili natin, na huwag tayong matakot sa kahit ano kasi kaya naman natin, na tayo naman ay magaling na, tayo naman ay matatag na, 'di ba? Konting practice lang, konting ganto ganyan lang wala, parang napaka-timely nun kasi ngayon ang mundo ay nag-raise up sila ng mga taong nagtatrust sa sarili. Pero ngayon, I do believe that the Lord wants us to go back to His presence, to go back na sa situation na magbigay tayo ulit na gawin natin ulit siyang strong refuge, strong tower, strong fortress, na talagang tayo ay pumunta sa ilalim ng kanyang wings, 'di ba? Na tayo ay mag-soar sa ilalim ng kanyang wings. And ayun nga na napaka-timely, sobrang timely ng teaching at ng word na ito So yon, so maraming salamat, partner, for sharing that great word from the Lord So yan, meron ka pa bang gusto idagdag, partner, sa about sa fear of the Lord? Ano ba yung naging experience mo nung nagkaroon ka ng fear of the Lord personally? Sa akin, ang na-experience ko, dati kasi mahilig ako sa mga secular music, pang mga worldly music. So, nung nakita ko kung ano yung naging effect, kung ano yung nagagawa sa akin nung mga secular music,
na nagko-cause sa'kin na mas maging sinner, na Hmm. mas gumawa ng, pangmakamundong bagay. Hmm. Nung na-encounter ko ang Lord, nung nagkaroon ako ng fear sa kanya of paggalang sa kanya, nakita ko na, ganito pala yung nangyayari, nagagawa basta parang ang naging effect sa'kin nun, mas mas tinuruan ako ng Lord kung paano mag-walk in the Hmm. Spirit. Mas nagkaroon ako ng desire na mamuhay na sinusunod ang will niya, na mas mag-walk, yun nga, mas mag-walk in the Spirit, na mag-walk sa light. So ayun, yun yung naging experience ko ah, nung binuksan ng Lord ang eyes ko, nung binuksan ng Lord ang kaisipan ko, nung nagkaroon ako ng reverence sa kanya, yun. Amen. So yun, napakaganda talaga ng talagang naidudulot ng fear of the Lord kasi madami kasi nami-mistake nila pagka sinabing fear of the Lord. Sabihin, nasa grace na tayo, ba't pa tayo matatakot sa Lord? Mga pang-ano lang yan, pang Old Testament lang na talagang takot at takot. Pero, um, dito makikita natin na ang fear of the Lord ay hindi yung matakot, na makondemn, na kung ano man. Pero pagka sinabing fear of the Lord, it is a sign of respect and alam mo, once you respect someone, doon ka nagkakaroon ng boldness, doon ka nagkakaroon ng kagustuhan to fully be loyal to that someone. Kunyari, when, kunyari, sa ano na lang, sa part na lang sa relationship, kunyari, sabihin natin na when someone respects his husband or her husband or his wife, kapag ka meron silang respect, takot silang mag-cheat, takot silang gumawa ng masama dun sa taong yun, takot silang gumawa ng kung ano mang kalokohan sa taong yun. Kasi it is because of the love that they have for that husband, it is because of the love that they have for their wives. And to the point na kapag ka meron kang holy respect, hindi naman siya yung takot na, baka suntukin ako ng aking partner. Pero hindi naman. Pero kumbaga, once you have that great respect towards your partner, towards um your your husband or your wife, doon nagkakaroon ka ng kagustuhan na I respect my husband, I respect my wife, I do not want to cheat on her, I do not want to make any kalokohan. Hindi ko na alam kung anong English doon. Pero ayoko na gumawa ng kahit anong kalokohan sa aking partner because I fully respect him. And ganun yung holy fear, ganun yung holy fear na you you fear because you fear hindi dahil sa takot ka na negatively, but you fear because out of respect, you fear because out of love, you fear because you truly care about him. And ganon ang ano, ganon ang much ano pa ng holy fear when it comes to the Lord. So again, it is not a negative fear, but rather it is a fear that gives you passion, it gives you drive, it gives you guide, it gives you a straight path to follow to. Kasi when you have that holy fear, you are guided, you are leaded, and also uh, you are you are showing that you are below your master. You are showing that you are truly a servant. You are showing that you are humbling yourself before the Lord. Ano? So, yan. So, yan. So, may nagkukwentuhan sa background ko, ano. may tataya ata sa likod. So, yan. Um, pero, maraming maraming salamat, partner, for sharing the the holy fear to the Lord. Ano. Praise God. So, yan. Thank you for this amazing opportunity to have you in our live stream. Truly, you are a blessing that is sent by the Lord. Ano? And natutuwa ako kasi ito ay first time na makasama kita sa live stream. Ano? So, nakikita nyo Oo sa, nga eh. sa mga sa mga nanonood dyan, siya yung nagko-comment ng madami. Ano? So, yung mga nagko-comment ng madami dyan, manda na kayo. The joke lang. Baka hindi na kayo mag-comment. Hindi, pero yan, na isa siya sa ano, talagang nagko-comment na, makikita na nagko-comment-comment lang siya, pero ngayon ay nasa live stream na natin and partner na natin siya in the ministry. Ano. So, yan. So, maraming salamat partner sa ano, sa amazing opportunity um, for sharing the fear of the Lord. So,